Brother Nilo? Oo. Brother Nilo, salamat dito sa iyong loudspeaker. Masaya tayo mga kapatid, kasama natin si Brother Nilo at kanyang family. Nakita ko yung larawan ni Sister Annalie. Smile, Sister Annalie, at masaya sa tulong ng ating Panginoon. Oh? Ngayong umaga ng araw ng Sabado ito, sana kasama natin si Nanay sa dulo. Si Nanay Nene. Nagkasakit naman siya, nag-message sa amin. Hindi siya makakadalo ngayon. Oh? And then, mga kapatid, marami pong nag-aabang pa rin sa atin sa pangangaran. Inaantay tayo ni Miss Sally. Kilala niyo si Sally? Tumatalo na rin kasama yung anak niya. So ang gusto ni Sally, tumanaw tayo sa kanila kung tayo mag-Bible study sa kanilang tahanan. No? So hinihintay tayo. Tayo lang walang panahon. So, pupuntahan natin si Sally sa bahay. Doon ng Panginoon this week. No? Anything this week. Sila Melanie na bagong binyagan natin ay hindi nakarating ngayon. Pero sila na something sa bahay. Kaya dadalawin natin sila yung mga bagong binyagan. No? Ngayong Sabado, napapasalamat. Bluetooth disconnected. Okay? Ngayong Sabado ay graduation ni Brother Ayman at saka ni Brother Uriel na yun? Yunel sa Palawan. So, matapos sila ng kanilang kurso bilang ministerial, sila ay uuwi na rito sa Martes ng gabi. So, makakasama natin sila ng Merkules ng gabi. No? So, ngayong umaga ay pagkaman tayo ay hindi muna tayo tatalakay ng lesson. Tayo ay tatalakay ng mga aralin natin sa umaga. Marahil ay meron kayo mga katanungan, siguro si Brother Nino meron din si share. Kung meron man, ay itaas ko lang ang kamay nyo. Tayo ay mag-aaral ng ilang mga punto na makalagang matutunan muna. Okay? So yung aking bagong binyagan ay nandito yata sa palikuran ngayon. Si Sister Mary Joy. Siya po, Brother Lino, ay aanib sa Iglesia ni Cristo. No? Kasi pinagalingan niya doon. Siya po ay patuloy na nag-aaral ng banal na kasulatan. Pero ating po tatalakayan sa Brother Yuri ang may kinalaman sa tinatawag na usapin ngayon. Mga kabataan, pakinggan nyo maigi. Yung mga nakaupunan sa kantang likod ay pakinggan nyo maigi. May kinalaman ito, maaaring sabihin natin, Brother, ito ay kopinami o pagkatao. Pero still, ito ay usapin pa rin ng maraming samahan ng palataya na hanggang ngayon ay pinagkakaroon ng Brother Yuri. Walang iba kundi ang salvation, ang kaligtasan. No? Ang kaligtasan, mga kapatid, ito'y mahalagang pag-aralan natin. Bakit? Pangyayari sa buhay natin ngayon, nakataya ang ating kaligtasan. See? Pakinggan natin sa isang aral ng Biblia, sa Galatia sa 6:7. Pero nais iparating ang Panginoon sa atin na dapat na muna natin malaman. Sa 6:7 ng aklat ng Galatia, ganito ang kababasahan natin. Ate Albi, Sister Albi ay nala always ready at nala ang Biblia. Sa 6:7 ng Galatia, mabibasa. Ito po, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin.
Sa translation ni Brother Timo, maganda yun. Ang sabi niya, huwag kayong pabaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro, mapagbiro, napabibiro, sapagkat ang lahat na ihahasik ng tao ay siya rin namang aanihin niya. Amen. Napakaganda, no? Ang sabi, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ibig sabihin, ang kaligtasan. Napakahalaga sa harapan ng Diyos, mga Danilo, mga kapatid, na ang Diyos ko ay seryoso. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yan, maganda ang pulo. Pakinggan mo rin, ang Diyos ay hindi nakabibiro. Ibig sabihin, ang kaligtasan, ang pananampalataya, ay hindi ito biro. Hindi ito pansamantala sapagkat ang sabi sa binasa ni Palagapino at ni Sister Alvi, ang Diyos ay hindi nakabibiro. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay seryoso sa salvation natin, kinakailangan tayong nakakilala ng katotohanan ay maging seryoso rin naman saan? Sa katotohanan ibinigay ng Diyos sa atin. Alright. So, pag-aralan natin na ganito, meron kayong gustong i-share, ha? Galwin, kayo po. Sister Mary Jo. Paano ba makakamit ng tao ang ating kaligtasan? Ito, tandaan natin, mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay nasa decision natin lahat. Nasa pagpili natin yan. Ang Diyos, binigay ng ang lahat para sa atin. Pero mo binigay ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito na binigay ang kanyang anak. Napakaswerte natin, meron Diyos na nagbigay ng kanyang anak. Ito ba? Sino kayang ama o ina na ihahantong niya yung kanyang anak? Kaya pa kayo na yung anak niyo? Pamigay ng buhay, hindi kayo makaya. Pero ang sabi ng Diyos, for God so loved the world. Inibig ng Diyos ang buong sanlibutan, binigay niya ang buhay ng kanyang anak. Ibig sabihin, mga kapatid, yung tungkulin ng Diyos, binigay na sa ating lahat. Wala na po tayong hahanapin. Wala na. Binigay na lahat ng Diyos eh. Ngayon, sapagkat binigay na ng Diyos ang lahat para sa ikaliligtas natin, ang final choice ay nasa tao. Nasa pagpili ng tao kayo niya. Pakinggan niyo sa Deuteronomio Kapitulo 30 na ang versikulo ay 15. Alam na natin ang katotohanan ngayon, ang pagpili na ng Sister Mary Joy kung tayo ay mananatili doon sa katotohanan na natutunan. Ang sabi ng Diyos, nung siya'y nangangaral sa bayan ng Israel sa Kapitulo 30 ng Deuteronomio, versikulo 15, ang sabi ganito, Sister Alma. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. Kita mo? Naganda Brother Lino, no? Tignan ninyo. Ibig sabihin gamitin natin yung ating mata. Pag sinabing tingnan, ay pagpasda natin. Ang sabi ng Panginoon, basta ninyo, inilalagay ko sa inyo ang alin, Sister Alvi, ano nilalagay sa harapan natin? Ang buhay, kabutihan, at kamatayan, kasamaan. Ibig sabihin, yung kasamaan, nagbubunga ng kamatayan. Yung paggawa ng mabuti, nagbubunga ito ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, dalawang bagay ang nilalagay ko sa inyo, mabuti at masarap. Ngayon, yung freedom of choice natin, yung kalayaan ng pagpili natin, hindi pinaikikilawan ng Diyos, hinahayaan ng Diyos tayo ang mamili. Kaya kami utak tayo eh.
Pakinggan ninyo, ibaba ninyo ang talata sa 19. Ito gusto ng Diyos. Ganun ang halian natin. Pinala ka ng kaldero. Alright. Pakibasa, Sister, verse 19, ibaba nyo na. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo at ng iyong binti ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Amen. 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 Bagamat nasa harapan natin ang dalawang bagay, mabuti at masama ang buhay at kamatayan, kaya piliin mo ang buhay. Gusto ng Diyos, mabuhay po tayo. Diba, sinabi ko na, Yes. tawag nito, nilagay ko sa inyo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Pero, ang sinabi ng Diyos pa rin, piliin mo ang Piliin buhay. mo. Ganda, Brother Tino. No? Mamili pa rin tayo. No? So nakita ni Brother Tino yung tinatawag natin yung free will. Yung kalayaan ng pagpili natin. Ang pakapait ng Diyos. No? At mga kapatid, ay ganito, paano tayo maliligtas? Napakaraming samahan, Brother Tino. Maraming samahan. Merong Baptist Church. Yung lalaki ay pastor ng Baptist, pero ang asawa niya, mga anak niya, Adventist. Kausap ko palagi. Nagkakausap kami sa Facebook. Hinahamon ako ng debate. Ayaw ko makipag-debate naman. Ika niya, kayong mga Sabatista. Ano kayo matitigas ang puso nyo. Sabi sa akin. Old Testament kayo. Hindi naman ako na. Ang sabi, patanungin kita, Eric, hindi na ba kayo sumusunod sa Old Testament? Hindi na New Testament pa. Sige, New Testament. Pwede ba magtanong? Pwede. May kapastusan yung tanong ko, huwag ka magagalit. Ang tanong ko, Brother Tino, tuloy ka ba o hindi? Tuloy. Nakatawa si Joy. Bastos yung tanong ko, di ba? Personal Tuloy ka ba o hindi? Nakakayo sa kautusan ni Moises. Hindi ang tanong ko, circumcise ka ba o hindi? Kita niya, circumcise. Kita mo, sinungaling ka. Pag ikaw pastor ka, nagpatuloy ka, ibig sabihin na sa ilalim ka na kautusan ni Moises. Basa. Gawa. 15. 15, versikulo 1 hanggang 2. Pakinggan niyo. Okay? 15, versikulo 1 hanggang 2. O, basahin niyo. May Bible kayo? Wala kayong Bible? Ay, pag-umaw yung Bible sa